Paano mo nagawang lokohin si Lucas? Tanong naman niya rito. Kung talagang mahal mo siya, bakit mo siya pinaglaruan? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. May mahalaga akong dahilan kung bakit ko ginawa yun. Sagot nito sa kanya. Saka tinitigan siyang mabuti. Ikaw, paano mo napapaniwala ang sarili mo na gusto ka nga ng asawa ko? Kung sa tuwing tinititigan ka niya, mukha ko nakikita niya. Isn't that alarming, ha, Savannah? Hindi siya makapagsalita, ngunit ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Alam niyang wala siya talagang kalaban-laban sa sitwasyon nilang ito. Siya ang talo dito, ngunit hindi siya magpapatalo. Hindi niya papayagang maulit pa ang dati na hinayaan lamang niyang talunin siya ng isang babae sa pag-ibig. Handa na siyang lumaban at ilalaban niya ang damdamin niya para kay Lucas kung kinakailangan. Sa palagay mo, mapapatawad niya ang lahat ng ginawa mong to sa kanya, ha, Sarah? Tanong niya rito. Oo, maaaring kinopya nga lang ang mukha ko sa mukha mo. At oo, pwedeng ikaw ang nasa isip niya habang ako ang kasama niya. Pero sa ginawa mong panluloko sa kanya, sa palagay mo ganun lang kadali sa kanyang tanggapin yun? Sinaktan mo siya ng sobra. Akala niya namatay ka, pero pinaglaruan mo lang pala siya. Ano bang kalokohan na pumasok sa utak mo para gawin yun, ha? I don't owe you any explanation. Naipaliwanag ko na kay Lucas kung bakit ko nagawa yun, kaya pwede ba? Umalis ka na lang. Lumayas ka na sa buhay namin. Hayaan mo na kaming maging maligayang muli ng asawa ko. Hindi ako mawawala sa buhay niya hanggat hindi siya nagpapaalis sa akin. Mariing pahayag niya rito. At hindi mo na siya asawa. Simula nang lokohin mo siya, nawalan ka na ng karapatan sa kanya. Paalala niya rito. Kailangan kong gawin yun dahil mabigat ang dahilan. Pero kahit kailan, hindi ko pinalanong lokohin siya. Sigaw nito sa kanya. Mahal ko si Lucas. At kung nahirapan siya na nawala ako, mas doble ang hirap na dinanas ko. Wala kang alam kaya huwag kang umasta dyan na parang alam mo na ang lahat ng nangyayari dito. Tuluyan na itong napaiyak. Natigilan siya. Alam niya kung gaano kasakit na ipaglaban ang nararamdaman nito. Dahil naranasan na rin niya yun kay Leon. Ngunit hindi kagaya na nangyari sa kanila ni Leon. Kailanman hindi niya ito niloko. Ito ang nanloko sa kanya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung mapapatawad ka pa ni Lucas sa ginawa mo sa kanya. Umiiyak na sabi niya rito. Naranasan ko na rin ang lokohin, kaya alam ko ngayon kung ano nararamdaman niya. Hayaan mong si Lucas ang mag-decide noon para sa kanya. Halos paanas lamang na sagot nito sa kanya. Alam kong maiintindihan niya ako. Alam kong hanggang ngayon mahal na mahal pa rin niya ako. Buong kumpiyansang sabi ni Sarah. May pait sa mga labing napangiti siya. Hindi naman na nito kailangang kumbinsihin siya tungkol doon. Totoo naman kasing mahal na mahal ito ni Lucas. Kaya hindi na siya magtataka pa kung handa itong patawarin ni Lucas. Halata ni Savannah na umiiwas sa kanya si Lucas. Gusto niya itong kumprontahin tungkol kay Sarah. Ngunit kinatatakutan naman niya ang isasagot nito. Kaya wala siyang nagawa kundi ang makiramdam. Feeling niya naghihintay lamang ito ng tamang panahon para makipaghiwalay sa kanya at paalisin siya. Kinatatakutan niya ang araw na yun. Ngunit ipinapangako niyang hindi siya papayag na basta na lamang ito ibigay kay Sarah nang wala siyang laban. Iniisip pa lamang niya na maghihiwalay sila, napapaiyak na siya. Ipinatong niya ang kape sa harap nito. Nakatingin siya sa mukha nito, ngunit parang iniiwas nito ang mga mata sa tingin niya. Don't worry, hindi kita kukulitin, sabi niya. At mabilis nang tumalikod at nagmamadaling pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Kagat-kagat ang labi upang hindi siya tuluyang mapaiyak. Simula na magbalik si Sarah, gabi-gabi na yata siyang walang ginawa kundi ang umiyak. Nilingon na lang ni Lucas si Savannah. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin siya sa bagong pangyayaring ito sa buhay niya. Nabigla siya sa muling pagbabalik ni Sarah at pakiramdam niya naiipit siya sa dalawang nag-uumpugang bato ngayon. Napatitig siya sa kapeng tinimpla ni Savannah. Ngunit sa halip na inumin niyon, kumuha siya ng alak at iyon ang ininom. Gusto niya magalit sa kanyang ama dahil palagay niya pinaikot siya ng mga ito. Hindi niya alam ngayon kung sino pa nga ba ang maaari niyang pagkatiwalaan. Masyadong maraming mga pangyayari na hindi kaagad mag-sink in sa utak niya. Nilunod na lamang niya ang sarili sa alak. Hindi dalawin ng antok si Savannah.
Nararamdaman niyang gising pa rin si Lucas dahil naririnig niya ang ingay na nililikha rito sa kusina. Nang silipin niya ito, nakita niyang umiinom na naman ito. Parang gabi-gabi na itong umiinom, simula nang malaman nitong buhay si Sarah. Nag-aalanganing lumapit siya rito. Lasing ka na rin kagabi. Puna niya saka napansin ng kape na ginawa niya para dito. May pait sa mga labing napangiti siya. Ni hindi mo ginalaw yung kapeng ginawa ko. Matabang na sabi niya. Mas masarap bang gumawa ng kape si Sarah ha? Tanong niyang hindi maitago ang selos na nararamdaman. Bahagya lang siyang tinignan ni Lucas, ngunit hindi sinagot ang tanong niya. Parang walang narinig na muli ito nagsali ng alak sa baso. Nakapagdesisyon ka na ba? Kung sino sa amin na napalunok siya. Pinilipit niya ang dulo ng suot niyang t-shirt. Parang hindi niya maituloy ang kasunod na sasabihin. Ang pipiliin mo. Hindi ito umimik. Simula nang bumalik siya, nag-iba na ang pakikitungo sa akin. Alam kong siya naman talaga ang original. Spare part mo lang ako. Hindi ba? Ani ang bahagya pang pumiyo. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita, Lucas. At hindi ko siguro kaya kapag siyang pinili mo. Kaya ngayon pa lang, gusto kong malaman mo na handa akong paglaban ka. Ang nararamdaman ko para sa iyo. Sabi niyang siniguradong na nakatingin ito sa kanya habang nagsasalita siya. Pero syempre kung siyang pipiliin mo, wala akong magagawa. Basta titiyakin kong ibibigay ko lahat para akong piliin mo. Savannah, for now ayoko munang mag-isip ng kahit na ano. Kaya please, let's not talk about it. Pakiusap nito sa kanya. And please, pwede bang hayaan mo muna akong mag-isa? Napahugot siya ng malalim na hininga, saka tumayo at bumalik sa kanyang kwarto. Parang wala sa sarili si Savannah habang naglalakad sa loob ng mall. Gusto lang sana niyang magpalamig at makalimot. Magsha-shopping sana siya ngunit bigla siyang nawala ng gana nang muling maalala nangyari sa kanila ni Lucas. Kung kaya't umorder na lang siya ng kape at tumambay sa loob ng coffee shop. Nagulat siya nang bigla na lamang lumapit sa kanya si Leon. Ni hindi niya ito napansin doon. Mukhang may problema ka ha? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Ni hindi mo napansin ang paglapit ko. Pasensya na may iniisip lang ako. I hope hindi lalaki yan, kundi magsiselos ako. Pabiro nitong sabi, ngunit pilit lamang siyang natawa sa sinabi nito. Ngayon niya natiyak na tuluyan na naglaho ang nararamdaman niya para dito. Maski nga yung galit na nararamdaman niya noon dito, parang unti-unti na rin naglalaho. Siguro dahil gusto niyang ipagpasalamat na kung hindi dahil dito, hindi niya makikilala si Lucas. Ngunit dapat nga ba niyang ipagpasalamat na nakilala niya si Lucas? May alam akong paraan para mawala ang problema mo. Dinig niyang sabi ni Leon sa kanya. I mean, mas mabisang paraan para makalimot kahit na papano. Kumunot ang noo niya. Sabi nila, mas mahusay ang alak pang palimot ng problema kaysa ang uminom ng kape, sabi ni Leon sa kanya. Hindi siya umimik. Alam niyang gusto lang naman itong maka-score sa kanya. Ngunit mukhang hindi ito titigilan ni Leon hanggang hindi siya pumapayag na makapag-inuman dito. Naisip niyang baka nga mas mainam na malasing siya ngayon para mas madali siyang makatulog. Makikipag-inuman ako sa'yo kung mapapangako mong hindi mo ko pagsasamantalahan kapag nalasing na ako. Sagot niya kay Leon. Napangisi ito. Ano ba naman palagay mo sa akin? Yun na nga eh. Alam ko kung anong iniisip mo. Nakangusong sabi niya. Pero kung mangangako kang magbe-behave ka at di mo na uulitin yung pambabastos mo sa akin, why not? Sagot niya sa dating asawa. Napangisi ito. Ngayon lang ulit ako magpapakalasing. Namumungay ang mga matang sabi ni Savannah. Wala siyang tinatanggihan sa bawat sali ng alak sa baso niya. Tell me, Leon, bakit mo ko pinagpalit sa Brianna na yon? Tanong niya sa asawa. Sa sobrang kalasingan, nakalimutan niyang iba na nga palang katauhan. At ibang pagkakakilala nito sa kanya. Kumunot ang noon ni Leon. What do you mean, Sarah? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Nakaibigan ko lang si Brianna. Ang lakas ng tawa niya. Don't lie to me, Leon. Akala mo hindi ko alam ang tungkol sa inyong dalawa?
Napapailing na sabi niya sa kamuling tinungga ang alak sa basong binigay ng lalaki sa kanya. Anyway, huwag na natin pag-usapan na nakaraan. I'm glad na natapos na ang tungkol sa ating dalawa. Tila naguguluhan tinignan siya ni Leon. I don't understand. Bahagya itong natawa. Baka ibang lalaking naiisip mo, ha? Lasing ka na nga yatang talaga. Para tuloy gusto ko na magtampo sa'yo. Ako ang kasama mo pero iba naman ang naiisip mo. Sabi nitong ginagapang isa niyang kamay saka tumiimang tingin sa kanya. Seryoso ako sa'yo, Sarah. Gusto kitang pakasalan. Ang lakas ng tawa niya. Pakakasalan mo na naman ako? Ulul, sinong lolokohin mo? Tawa ng tawang sabi niya rito. Napapailing si Leon habang nagtataka sa mga sinasabi niya. I think you're drunk. Dadalhin na kita sa kwarto para makapagpahinga ka na. May in-reserve akong kwarto para sa ating dalawa. Sabi nitong inilapit ang mga labi sa kaliwang tenga niya. I'm sure mag-e-enjoy ka. Makahulugang sabi nito sa kanya. Pero parang wala sa sariling nagsalin siyang muli ng alak. Habang si Leon abalas ang isang kamay sa paglalakbay sa hita niya. May pait sa mga labing napangisi siya. Hindi na siya tinatablan sa mga hawak nito. Ngunit napapitlag siya nang maramdamang pumapasok na sa loob ng suot niyang bestida ang kamay nito. Leon, please. Sabi niyang umisod palayo dito. Oh, come on. Alam ko namang gusto mo rin to. Nakangising sabi sa kanya ni Leon. Don't flatter yourself too much, Leon. I'm over you now. Naiinis na sabi niya rito. Tumayo siya para sana umalis na. Ngunit unti-unti siyang nakaramdam ng pagkahilo. Inalalayan siya ni Leon. Pilit siyang kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak nito sa bewang niya. Ngunit hindi niya alam kung bakit nanghihina siya. Hanggang unti-unti siyang nawala ng malay. Hindi niya alam kung bubuhatin na ba siya ni Leon patungo sa ipinireserve nitong kwarto para sa kanilang dalawa. Kanina pa niya tinatawagan si Savannah, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Kaya initusan niya ang isang tauhan niya upang sundan kung saan ito nagpunta. Nagpantingan tenga niya ng ibalita ito sa kanya ng kasamahan. Nakasama nito si Leon sa hotel at nakikipag-inuman dito si Savannah. Ano bang kalukuhan ang pumasok sa kukote nito? Kung ginagawa ito ni Savannah para galitin siya, pues hindi ito nakakatuwa. Basta wag na wag kang hihiwalay ng tingin sa dalawang yon. Wala akong tiwala sa Leon na yon. Babala niya sa kanyang tauhan. Yes, boss, anang lalaki. Sumakay na siya ng motor at mabilis niya yung pinasibad patungo sa tagpuan nila ni Sarah. May gusto lang siyang linawin sa nararamdaman niya. Ngunit hindi pa siya nakakalayo. Narinig na niya nag-vibrate ang phone niya. Sinugot niya yon habang patuloy pa rin sa pagdadrive ng kanyang motor. Boss, dinala ng target si Savannah sa private room. Anang tauhan niya sa kanya. Umakyat biglaan dugo niya sa ulo. Pumihit siya at patungo sa kinaroroonan ng mga ito. Sundan mo sila, papunta na ako. Utos niya sa kanyang tauhan. Mapapaaga ang plano niyang paglikpit kay Leon kapag nagkataon. Halos paliparin na niya ang kanyang motor sa hotel na kinaroroonan nila Savannah. Wala pang 10 minuto nasa area na siya. Tiim ang mga bagang niya nang pindutin ang numero ng elevator patungo sa kwartong kinaroroonan ng mga ito. Dinatnan pa niya sa labas ng pinto ang tauhan niya. Ang sama ng tingin niya dito. Bakit hinayaan mo sila mapag-isa sa loob ng kwarto? Galit na sita niya rito. Napakamot lang ito sa ulo. Bago pa ito makapagsalita, sinipa na niya ang pinto. Nang hindi niya yon mabuksan, pinaputokan niya ang doorknob. Siyempre, gumamit siya ng silencer. Saka muling sinipa ang pinto. Gulat na nilingon siya ni Leon. Nagdilim ang paningin niya nang makitang nakapatong ito sa walang malay na si Savannah. Sinugod niya ang lalaki, inupakan ng malakas na suntok. Bumagsak ang lalaki sa sahig. Damn it! Galit na sabi niya habang tumatayo. Pwede kitang idemanda ng invasion of privacy. Banta nito sa kanya. Bakit? Sakala mo hindi kita pwedeng kasuhan ng rape sa ginagawa mong to kay Sarah? Galit na tanong niya dito. Go ahead! Idemanda mo ako. Ipinagtatanggol ko lang naman si Sarah. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Nilasing mo siya pagkatapos gusto mong pagsamantalahan. Akmang susuntukin siya ni Leon. Ngunit muli niya itong naunahan. Saka inilabas ang baril at tinutok dito. Natahimik si Leon. Sinenyasan niya ang kanyang tauhan na buhatin palabas ng kwarto si Savannah.
Kaagad namang tumalima ang kanyang tauhan. Lumapit siya kay Leon, hinila ito sa kwelyo. Pipiliin mong kakalabanin mo. Galit na sigaw niya rito, saka isinalya ito sa may kama. Lumabas na siya ng kwarto. Napasigaw sa galit si Leon. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong to sa akin. Dinig pa niyang sigaw ni Leon. Ngunit parang walang naririnig na sumakay siya ng elevator. Pasimple pa siya nang lumabas ng hotel. Tinawagan niya ang tauhan niya. Hintayin mo ako sa car park. Ikaw na magmaneho ng motor ko. Ako mag-uuwi sa kanya, sabi niya. Bahagyang nagmulat ng mga mata si Savannah. Napangisi siya nang masilayan si Lucas na nakatitig sa kanya. Nananaginip na naman ako. May pait sa mga labing sabi niya. Kumunot ang noon niya nang maramdaman ang pananakit ng ulo niya. Hindi ka nananaginip. Dinig niyang sabi nito. Munti ka ng marip dahil hindi ka man nang nag-iisip. Yamot na sabi nito sa kanya. Pati ba naman sa panaginip? Pinapagalitan mo ako? Natatawang sagot niya rito sa kami na sayang sentido. Please go away. Doon ka na sa original na Sarah mo. Total siya naman ang mahal mo, hindi ba? Nagtatampong sabi niya. Muli niyang ipinikit ang mga mata. Naramdaman niya mainit na kamay nito sa mukha niya. Napangisi siya. Parang gusto ko nang maniwalang hindi ito panaginip. Halos paanas lamang nasabi niya rito. Hindi na nga ito panaginip, Savannah. Lucas, bakit pa sa panaginip ko ginugulo mo pa rin ang utak ko? Alam ko namang masaya ka na sa piling ni Sarah. Sa bagay, sino nga lang ba ako sa buhay mo? Tumawa ito na mapakla. Isang fake Sarah. Kahit lasing, hindi may pagkakailang hinanakit sa tono ng pananalita nito. Hindi ako isang panaginip lang, Savannah. Halos paanas lang nasabi nito. Pwede ko namang iutos sa tauhan ko na sagipin ka sa gago mong asawa. Pero napatitig siya rito. Pero hindi ko sinupot si Sarah para lang sa'yo. Ang lakas ng tawa nito. Hanggang sa panaginip ba naman, binubola pa rin siya nito. Sabi nito sa kanya. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Please lang, patulugin mo na ako. Umalis ka na sa panaginip ko. Sigaw nito sa kanya. Hindi nga sabi ako panaginip lang eh. Aniya rito. Hinalikan niya ito sa mga labi. Gumanti rin ito ng halik sa kanya. Muling nag-init ang kanyang buong katawan. Tuluyan na niyang nakalimutan na naghihintay sa kanyang si Sarah. Hinubad niya ang kanyang damit, saka pumatong dito habang hinuhubad ang mga damit nito. Ngunit maya-maya lang, narinig na niya naghihilik ito. Napakurap siya habang nakatitig dito. Napapailing na bumangon siya at kumuha ng whiskey sa kusina. Saka muli itong binalikan. Himbing na si Savannah. Tinungga niya ang bote ng hawak na whiskey habang nakatitig kay Savannah. Hindi niya alam kung init lang ba ng katawan ang nararamdaman niya para dito. Gusto niya makasigurado kaya gusto niya makipagkita kay Sarah. Naglaho na bang tuluyan ang nararamdaman niya para sa asawa? Hanggang maaari, ayaw niyang gumawa ng desisyon na pagsisisihan niya balang araw. Pero alam niyang kinakailangan na niyang mamili. Nahihirapan siya. Alam niyang may masasaktan siya sa gagawin niya. Nagagalit siya kay Sarah sa ginawa nitong pagsisinungaling sa kanya. Ngunit paano kung mahal pa rin pala niya ito sa kabila ng lahat? Para namang naririnig ni Sarah ang tumatakbo sa utak niya. Ilang sandali pa lang tumunog ang kanyang telepono. Si Sarah ang tumatawag sa kanya. Lucas, I need you. Alam kong maning isakripisyo ko ang pagmamahal ko sa iyo alang-alang sa grupo. At pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa ko. But at the time, yun lang ang pinakatamang gawin. Pero sana hindi pa huli ang lahat. Mahal na mahal kita, Lucas. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Parang pinipiga ang puso niya habang naririnig itong umiiyak. Talagang naguguluhan siya. Hintayin mo ako, darating na ako. May inaasikaso lang ako. Pero pupuntahan kita. Mag-uusap tayo. Aniya rito. Maghihintay ako, Lucas. Sabi nito sa kanya. Saka nawala na ito sa ere. Nilingon niya si Savannah. Palagay niya, safe na itong iwan niya. Kinumutan niya ito saka dinampot ang jacket at lumabas na ng bahay.